na nakasuko sa Diyos ay mayroong pusong mapagkumbaba. Hindi mahirap sa kanyang sumuko sa Diyos sapagkat parati siyang mapagkumbaba sa mata ng Diyos. Madali niyang aminin, Panginoon, ako po'y nagkasala at ako po'y nagsisisi. Mga kapatid, sa mga sandaling ito, gusto ko lamang pong isipin ngayon, kung meron sa atin ngayon dito, na ikaw ay nandoon sa kalagitnaan, and you're still trying to resist God. Yan ang po yung sabi ni Lord, dati nire-resist mo ko, ngayon you resist the devil if you want to surrender. Dati, you always come to Satan, but now, you come to God. Nakita nyo? Ito yung ways para ikaw ay makasurrender sa Kanya at manatiling mamuhay ng may pagsuko sa Kanya. Subalit kung mayroon mga Kristiyano ngayon dito, na nandito ngayon, at nakita mong sarili mo na you're trying to resist the Word of God just for the sake na mag-gratify mo ang sarili mo. Isa lamang po ang gusto ko maunawaan ninyo. You can never win with God. You can never win. Si Jesus Christ po, nung bago siya, dito po ako magtatapos. Bago po si Jesus Christ idalin at ipako sa krus, nagsalita po siya ito ng isang talinghaga. Tingnan po yung sabi niya sa Luke chapter 14, verse 31 to 33. Ito po ang talinghaga ni Jesus Christ. Basahin natin, sabi niya gano'n. Suppose a king is about to go to war against another king. Sabi ni Jesus Christ, no? Kung meron isang hari, okay, pupunta sa isang kaharian para makigera. Okay? He will not first sit down and consider whether he's able to, with 10,000 men, to oppose the one coming against him with 20,000. If he is not able, he will send a delegation while the other is still long way off and will ask for terms of peace. In the same way, any of you who does not give up everything he has cannot be my disciple. Ano ibig sabihin dito ng ating Panginoong Jesus? Ang kanyang kwento rito ay ganito. Kung meron daw isang hari na mayroong 10,000 sundalo at alam niya na mayroong kalapit na kaharian na ang sundalo ay 20. So ibig sabihin, nibay. No? So ibig sabihin, there's no way na mananalo siya ron. Sigurado. Dahil niba yung 20,000 siya 10,000 lang. Pagka nilusob siya noon, patay siya. Kaya sabi niya gano'n, since there's no way na ako'y mananalo, kinakailangan anong gawin ko? Kinakailangan kong makipag-ayos kagad, magkaroon ako ng terms of peace doon sa ano. Kung hindi, ako ay magiging alipin din at ang aking kaharian ay mawawala din. Kaya kinakailangan, bago siya makapag-isip na lusubin ako, kinakailangan makipag-ayos na ako sa kanya. Tama po ba? Ngayon, sabi ni Jesus Christ, tingnan po ninyo ito, sabi niya gano'n, in the same way, any of you who does not give up everything. Ano ibig sabihin dito ni Jesus? Kung sino man sa inyo ang hindi magiging willing na sumurrender sa Kanya, you give up everything. Naintindihan niyo? The word here actually is in another term. To give up everything means to surrender. Those of you who will not give up everything he has not, tingnan nyo, he has, everything he has cannot be my disciple. Isang bagay lang ang sasabihin ko po sa inyo. Kung meron man dito ngayon ang nakikipag-resist ka ngayon sa ating Panginoong Jesus, sa mga kautusan niya, isa lang ang masasabi ko, hindi ka mananalo sa Kanya. We can never ever defeat God. Kagaya nitong isang hari na to na kanyang makakalaban ay 20. Can never defeat God. Dalawa lang ang pwede mong gawin. It's either face destruction or surrender. Ulitin ko, ang pag-surrender sa Panginoon ay hindi katalunan, kundi isang katagumpayan. Tayo pong lahat ito.